ba kayo na Attorney, kayo napuyat sa paghahanda ng petition? So, sure na ba kayo? Pakisabi po, sure na ba kayo na pupunta ng Supreme Court para questionin po itong panibagong postponement na bill na law na ito? Go ahead, sir. Yes, 101% sure, Ted. Talagang ito ay aking isasampa sapagkat talagang kahit basahin mo yung batas na yan, talaga mayroong deception, may panlilinlang. Alam mo, kung katulad na tinatanong nyo sa akin, magpapail ba kayo ng tungkol sa postponement? Ang mga balita, the President signs a bill at the law postponing the election, BBM to sign the law postponing. Puro postponement ang sinasabi. Pero basahin mo ang batas, hindi nakalagay ang word postponement. Walang word na postponement doon. Basta diretso para bang it is rammed through. The date of our next election will be November 2, 2026. Diretso para bang wala silang pakialam sa ating lahat kung nilalabag niya ang ating karapatan na maghalal sa December 1, 2025. Hindi minensyon na meron tayong eleksyon sa December 1, 2025. Basta diretso, in-impose upon us o kayong mga botante, ang susunod na eleksyon ninyo sa barangay ay November 1st Monday of November 2026. Whether you like it or not, parang gano'n ang labas. Kasi inalis nila yung word suspension, Ted, para maiwasan nila yung laging hinahanap ng Supreme Court na ikaw ay nag-suspend, dapat merong valid and genuine reason. Kaya iniwas nila yung word na yun. Okay, opo. Sige. So, attorney, you're going to file it today? Yes, today. Today. What is your prayer, attorney? What is your prayer? Well, ang aming one ay talaga ma-declare unconstitutional and violation of right to due process. Ito nga ginawang ito ng mga ating mga mababatas. Pagkatapos, yung ito ay paglabag sa ating karapatan na maghalal ng mga barangay officials. At ang Kongreso ay walang kapangyarihang mag-postpone ng eleksyon ng walang dahilan. Ayon yan sa Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec na 2023 decision. Napakaliwanag yan na anumang pagpo-postpone ng halalan ay labag sa saligang batas. At yung holdover, yan ay labag din sa saligang batas sapagkat ang holdover ay legislative appointment. Niliwanag na yan ng mga justices, ng ilang justices ng Korte Suprema doon nga sa Makalintal versus Comelec. It violates the constitutional provision na ang mga barangay officials dapat elected and not appointed. Opo. Attorney, did you mention the date? Itong November 2 na na kanila pong ginawang election? Opo, go ahead. Yan ay isang katibayan din. Hindi pinag-aralan. Hindi pinag-aralan. Nilagay lang first Monday of November. Ay November 2, yan ay All Souls Day, araw ng kaluluwa na karamihan pa sa ating mga kababayan na nasa probinsya. How could you expect our people to vote na araw ng na kung saan ay nananalangin tayo para sa ating mga mahal na namatay ng mga kaibigan o kapag-anak? Kaya yan ay katibayan, hindi pinag-aralan yan. Hindi isinaalang-alang ang ating karapatan at ating mga tradisyon sa paggawa ng nasa ating batas. Para lamang pagbigyan yung mga barangay officials na pinangakuan ng mga kandidatong ito noong last election na sila ay nila ang term ng mga barangay officials kung susuportahan sila noong nakaraang halalan.